Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Muli pong sumasaimpapawid ang ating pong programang APAP Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang ating mga iginagalang at mga pinagmamalaking kaibigan. Si Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South. Ding, magandang hapon sa Ding. Mabuhay Colonel Jerry and sa ating mga kababayan, mabuhay po kayong lahat. Up Batangas. Si President Jess Medina ng Batangas Egg Producer and si Ruel Villaruel ng Air Education Training Command. At of course, alam niyo naman kung sino yung sumusunod sa kanya. Yan po ay isa po sa mga haligi po ng ating APAP Batangas, si Colonel Arnel Villarreal sa Air Education Training Command. Dati po yan na commander ng 740th Combat Group. Si First Lieutenant Romel Kitchong ng 740 at may mga report yan na ibibigay para sa atin sa mga activities ng 740th Combat Group. At ngayon pong araw nito ay mayroon po tayong dagdag na makakasama po sa ating programa, Mainstay. Ito pong aming kasama po sa Alpha Pi Omega, si Brad Manny Gusi. At yan po ay nag-represent din po ng grupo ng APO dito po sa lalawigan po ng Batangas. At ngayon pong araw ito mga kaibigan ay araw po ng ating mga kapulisan, kapatid po nating pulis. Alam niyo po ang PNP ay regular na po nating partner sa ating pong APAP Batangas. At ito po ay sa tulong po ng ating kaibigan na si Police Senior Inspector Dwight Fonte Jr. Magandang hapon sa iyo, Jun. Magandang hapon din po, Sir Jared. Mabuhay po tayong lahat. Ngayon pong araw na ito mga kaibigan, ang kanya pong inimbitahan ay ang Station Commander ng Balayan, si Police Senior Inspector Ronnie Golfo. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon po sa ating lahat. Up Batangas po. Okay, at kasama niyo po mga kaibigan si PO3 Arlene or Annalina Botavara. So Annalyn, welcome sa programa natin. Mamaya, suportahan mo yung mga report ng ating station commander ng Balayan, ng boss mo, ha? Okay, so mga kaibigan, 1 hour po ang ating programa ngayon. Bago po tayo magsimula sa ating programa, nais nga pala ho nating ipaalam po sa ating mga kabayan, mga Bicolano, ang ating pong president na si Colonel Guillermo Molina, na siya po ay Vice Commander po ng Air Education and Training Command, ay nais niyang gawing malaki yung ating pong celebration po ng Nuestra Señora de Peña Francia dito po sa Lipa sa buwan po ng Setyembre. At binigyan po kami ng instruction na i-organize ang lahat ng mga Bicolano sa lahat po ng barangay dito po sa Lipa. Kaya doon po sa mga Bicolano na nanonood po ngayon, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin para ating mapag-usapan, makapaghanda tayo para sa pagdating ng ating pong ina na si Nuestra Señora de Peña Francia. So, sa ating opening statement ng ating Station Commander ng Balayan, si Police Senior Inspector Golfo. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po si Police Senior Inspector Golfo, ang OIC ng Balayan Municipal Police Station. Narito po at naimbitahan po sa atin upang talakayin ang mga programa about peace and security at saka sa mga crime prevention program po ng ating munisipalidad sa Balayan, Batangas po. Okay, Ronnie, pwede bang bigyan mo kami ng overall overview ng operations, ng activities ng ating mga kapulisan sa Balayan? Okay po, para po maunawaan natin at maintindihan po natin ang sitwasyon natin sa Balayan. Ang Balayan po ay composed ng 48 barangay. Ang main kinabubuhay po ng mga tao dito ay
agriculture at saka pangingisda po sapagkat nasa tabi rin po ng dagat ang Balayan at saka yung pagtatanim po ng tubo. Meron po tayong 43 na police PNCO at saka 2 opisyal sa ating police station. All in all, meron po tayong 45 na police personnel po sa Balayan na nagmimintina ng peace and order na may ko-convert po natin sa police population ratio na 1:192 na police natin, no? Ang land area po ng Balayan ay 10,873 acres. Mga programa po natin sa Balayan ngayon ay pinaigting po natin yung tinatawag ko na Police 24/7. Pag sinabi pong Police 24/7, 24 hours a day, 7 days a week, meron po tayong police sa kalsada o dun sa mga poblasyon area at saka dun sa place of convergence kung saan para maiwasan po at makapag-prevent po tayo ng paggawa ng krimen kung may makakaisip man, no? Second po ay pinaigting po namin yung police community relation with the directive sa higher headquarters sa pamumuno po ng ating regional director sa Calabarzon na si Police Chief Superintendent Jesus Tadea Gatchalian at ng ating provincial director na si Police Senior Superintendent Omega Jairi Pidel ay inutos po sa amin na mag-conduct ng maigting na police community relation. Ito po yung pagpunta po namin sa mga barangay, pakikipag-usap po namin about sa peace and order at kung paano kami makakatulong. Actually po ngayon, ang inyo pong lingkod ay natalaga last Friday lang sa Balayan po. At inuumpisahan ko na po yung pag-iisa-isa ng mga establishmento, paglalakad-lakad at pagbisita sa mga establishmento natin, especially yung mga pawn shop, mga bangko, mga restaurant. At tinatanong ko po lagi sa kanila kung meron po silang number ng police station. At kung meron po silang number ng fire department, kung sa ganun man, para laging visible yung number namin at lagi kaming nararamdaman sa kanilang establishmento. At kung meron po silang kahina-hinalang tao o mga bagay na mapapansin, kaagad-agad po nila kaming matatawagan. So, yun po yung activity natin ngayon sa Balayan. Pati po yung mobile patrol natin, patuloy po yun sa pag-ikot, 24/7 po yun. Pagka pumunta po kayo sa Balayan ngayon, sigurado po ang una nyong makikita ay pulis. Paggising nyo sa umaga, may pulis. Pagtulog nyo, may pulis. Yun po yung programa natin sa Balayan ngayon. Okay, congratulations. Yun ang hinahanap ng ating mga kabayan sa ating mga kapulisan. And with that congratulations at nami-maintain natin yung presence ng ating kapulisan 24 hours. Kasi kapag mayroon tayong pulis sa kalsada ng 24 hours, walang maglalakas loob na gumawa ng masama. Dito sa programa mong ito ngayon, Romel, anong epekto nito sa peace and order ng bayan ng Balayan? Malaki ang magiging epekto nito sa bayan ng Balayan sapagkat makakapag-create ito ng tinatawag natin ng downgrade pagdating sa statistic ng crime volume. Kasi pag may police, it is a deterrent. Kasi ngayon ang naging kalakaran kasi na pagtingin ng mga tao sa police is reactive. So, ang pagtingin ko po kasi pagdating sa peace and order, dapat proactive. Dapat bago mangyari yung krimen, nadun ka na para hindi siya mangyari. At ang pulis po ay dapat hindi siya reactive, yung reactionary lang po na pag may nangyari, tatawagin, magre-responde, habulin. Mas maganda po na pinipigilan na nating mangyari po bago pa mangyari. At malaki po yung epekto. Actually po, pang 8 days ko po ngayon ay may mga nagpapasalamat na po sa atin na mga kababayan natin sa Balayan dahil nakikita nila na masigasig po yung ating kapulisan at lagi pong available yung ating pong kapulisan. But of course, sa lahat ng pagbabago, sa lahat ng mga programa natin ay mayroong kaunting resistance yan eh.
At alam ko na ang pinakamahirap na i-hurdle dyan ay yung internal resistance, no, sa mga tao natin. Kasi kung ang mga tao natin ay naging komportable na 8 hours at medyo mayroong kaunting pahinga, but ngayon na-imagine ko yung programang ini-implement mo, talagang na-stretch mo yung time ng ating mga kapulisan para sa ating mga kabayan dyan sa Balayan. But I'm sure na ang tuwang-tuwa dito yung mga kabayan natin. But sa side, sa loob ay meron itong resistance. How do you handle that resistance from the within? My first day as OIC ng Balayan, I talked to the PNP personnel of Balayan. Sinabi ko sa kanila kung bakit sila naging pulis. Tayo kasi naging pulis tayo, nasa serbisyo, dahil gusto natin. At nung tayo ay tanungin kung bakit gusto mo magpulis, ang sinasabi mo maglingkod sa bayan. Hindi mo namang sinasabi na ako ay magtatrabaho lang ng 8 hours a day. Very po kasi ang trabahong pulis po kasi. Masyado po siyang maraming sakripisyo, lalong-lalo na po yung oras. Pero yung po yung sinasabi niyo, tama po yun, no? Although may konting resistance sa kanilang loob, basta ma-emphasize lang po natin sa mga tao natin na dapat unahin nila yung serbisyo dahil yun yung tungkulin na sinumpaan nila, ay magagampanan naman nila po. Sa pagpapalakad po ng istasyon namin sa Balayan ay lagi ko pong iniisip naman yung kapakanan nila. Meron po akong ginawang scheme para po nakakapagpahinga po ang tao natin. Ito po yung hinati ko po siya sa 3 bahagi. Yung mga tao namin 43, hinati ko po siya sa 3 bahagi para yung shifting po ng patrolling at saka ng police presence po natin, meron pong nagpapahinga. Yung isang team nagpapahinga, 2 team po natin ay yun po ang visible sa kalsada. Kaya nakakapagpahinga naman po yung ating mga tao. Pangalawa, yung moral system po natin ay pinag-igting po natin yung moral system natin sa ating mga kasama, kung saan kung ano po yung mga pangangailangan nila, naibibigay naman po natin sa abot ng ating makakaya. Okay naman po, nakukuha na po yung sistema, maayos naman po yung sistema, at nakikita ko naman pong nagpe-perform po sila ng maayos. Okay, palakpakan po natin si Romel. Yung ganyang klaseng mga programa, dapat nare-recognize natin yan in public. And we just hope, Romel, na masusustain natin yan. At may papakita natin sa ating mga kabayan sa Balayan na itong proyekto na ito, itong programa na ito nating simulan, ay kaya natin itong isustain. Because pagdating ng panahon ay babalikan ka namin at kukumustahin ka namin kung papaano, ano ng status ng mga programa. Alam mo, maganda ito kaya nga natutuwa ako na ito ay na-broadcast natin kasi ganitong klaseng mga programa, dapat ipinagmamalaki ito para nasusundan at wala naman kasing problema ding sa kopyahan, di ba? No? Basta nakita mong maganda yung programa at alam mo na ito ay ikakaganda ng iyong komunidad, dapat pwede natin yung kopyahin. Kaya importante na nag-invite tayo dito ng mga station commanders para yung mga best practices ng ating mga station commanders ay na i-broadcast natin at nagkakaroon tayo ng sharing ng mga programa at pwede tayo mamili anong mga programa na appropriate doon sa ating lugar. So maraming salamat, Romel. Si Dingandal, baka mayroong mga tanong sa ating bisita. Oo, maraming salamat, Captain Ronnie Golfo, at welcome dito sa Up Batangas. Nakakatuwa ang iyong asta, ika ng mga Batanggenyo, ang iyong asta, ang iyong forma dito sa leadership sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa Balayan. At nais muna nating batiin ang mga taga-Balayan at mga kaibigan natin diyang negosyante at saka mga anong grupo dito ng React Philippines, ang bagoong group
of React Philippines Communications Group at mga golfer dito sa Balayan hanggang Calatagan. Nais nating batiin ang Mayor Manny Poronda ng Balayan at pati itong ating si Mayor Palacios ng Calatagan. Halos magkakambal na munisipyo yung dalawang ito doon sa gawing kanluranin ng ating Batangas. At ang ating Balayan ay siyang sentro ng ating first district, hindi ba, Hepe? So, sa ganitong sitwasyon, siya ay napapaligiran ng Calatagan sa pinakakanluraning dulo, Nasugbu at saka Tui sa gawing norte niya, at sa gawing silangan ay ang Kalaka at Lemery sa banda rito naman sa ibaba, at ang Balayan Bay doon sa kanyang pinakamahabang shoreline. Ngayon, sa sitwasyon niyo na bilang nasa sentro ng East District, ano ang pinakamatinding hamon sa inyo sa ngalan ng pagpapanatili ng kapayapaan? Alam niyo po, maganda pong katanungan yan. Isa sa mga challenges na pwede naming maranasan dahil kami ang sentro, yung influx ng tao po. Gawa ng siya ay sentro ng komersyo. Marami pong mga tao o maraming tao from neighboring municipalities na nagpupunta. Pero as of today po, dahil unti-unti rin naman pong lumalago na rin yung komersyo ng ibang bayan, kagaya ng Nasugbu, kagaya ng Lemery, medyo nababawasan na rin po yung tao na dumarating at nababawasan na rin po yung dami ng tao na binabantayan namin pagka commercial hours po. Yun lang po naman yung medyo challenging doon, pero na-handle naman po natin yan. Sa statistics nyo, ano ang pinakamalaking, ano ang pinaka-inaabangan ninyo na threat sa peace and order? Meron po kasi ito po ay kultura ng mga Batanggenyo. No? Ito nga po yung, pag nagdi-discuss po ako sa amin, sa mga tao namin, ito po yung dinidiscuss ko na isa sa mga challenges din. Mabigat to. Yung kultura po ng mga Batanggenyo na pagdadala ng baril. So pag ikaw ay Batanggenyo, laging pag sinabing baril ay okay lang na may baril. No? Pero dahil tayo tagapagpatupad ng patas, pinaglalaban po yung tinatawag na culture at saka po yung tinatawag na law enforcement. Yung paano mo ngayon pagsasabayin, yung paano mo ngayon i-approach yung kultura sa pagpapatupad ng batas. So, pagka maraming baril po sa kalsada, at nagkainuman po, nalasing o nagtalo, nag-away, ang mangyayari po niyan init ng ulo, magbabarilan. So, ang ginagawa po namin dyan, pinapaigting po namin yung tinatawag namin na anti-criminality operation namin against loose firearms through the use of checkpoint, of lansita, pagpasok sa yung mga beer houses, na pagche-check ng mga kung meron silang mga gamit na baril doon na dala-dala po. Sa inyo ay mahaba ang shoreline ninyo at itong Calatagan nga ay mayroon tang port dito na nasa sa likuran lamang ninyo. At ito ay posibleng hindi ba ito nagiging hamon sa inyo sa ngalan ng paglaban sa droga? Magandang katanungan po yan. Sa kabila po ng minimal strength po ng kapulisan, ang ginagawa po namin ngayon sa Balayan is yung makapag-augment po kami ng additional forces para mabantayan po yung shoreline. Meron po tayong mga kapatid po natin at mga kasama natin sa gobyerno, kagaya ng Philippine Air Force po, na natatap po natin para makapag-patrol po dyan sa ating shoreline. Tapos meron pong kampo ng Kapgu po dun sa atin, sa Barangay San Piro. Yan po yung Barangay San Piro, shoreline po yan, para ma-maintain na po natin yung peace and order. Tapos meron po tayong mga intel operatives naman po na gumagala rin dyan para ma-monitor yung sinasabi nyo pong kung merong darating o pagpapasok na drugs po.
Siguro, Hepe, atin munang i-welcome ang ating kababayan na Deputy Commander ng ating Air Education and Training Command, Jerry. Mga kaibigan, napakaswerte po natin ngayon sapagkat ang ating pong bisita ay, kung matatandaan po ng ating mga manonood, ay ang founder, isa po sa mga founders po ng APAP Batangas. Actually, yung pangalan na APAP Batangas ay nanggaling kay Sir. Kaya isang malaking karangalan na muli ang ating pong kasamahan sa APAP Batangas ay makasama natin ngayon. At ang pagpunta niyo rito ay bilang Vice Commander po ng Air Education and Training Command at bilang nagtayo na rin po ng ating programang APAP Batangas. Mga kaibigan, ng ating pong bisita ay isa po sa mga ipinagmamalaki at mga ginagalang po sa, hindi lang po sa Philippine Air Force Ding, but sa buong Sandatang Lakas ng Pilipinas. Sapagkat alam ko na yung mga sundalo nakikinig ngayon, ay alam naman po na napakarami po sa mga program po ng Air Force, maging sa AFP ay ang brain po niyan ay ang ating pong bisita. Kaya kami sa APAP Batangas ay natutuwa kami na ang isa sa mga founders po nito ay ang ipinagmamalaki at ginagalang po ng ating Sandatang Lakas ng Pilipinas. Mga kaibigan, siya po ay, although hindi na-assign si Sir sa Civil Military Operations, but nung ma-assign po siya sa Legazpi City, ay naging very prominent military officer po siya doon. Isa po siyang fixture ng AFP doon na talagang iginagalang po ng governor po ng Albay. Sapagkat alam niyo naman yung record po ng Albay pagdating po doon sa disaster preparation. Kasama po dyan ang ating pong guest po ngayon sa araw na ito. At siya po ay dati pong Assistant Chief of Air Staff for Plans and Programs ng Philippine Air Force Ding. Yun ang kanyang dating, before na napunta si Sir dito sa Air Education Training Command, ay ito yung dating kanyang posisyon. Ngayon po ay ang mga Bicolano dito po sa Lipa City ay talagang natutuwa sapagkat si Sir, aside sa taga-Lipa na, taga-Bicol pa, Bicolano pa. At yun nga ang tall order sa amin ng mga Bicolano ngayon ay gawing malaki yung forthcoming activities natin sa September sapagkat alam nyo naman ding every September ay meron tayong celebration para kay Nuestra Señora de Peña Francia. At ito ay gagawin natin tong based on the instruction po ng ating Vice Commander na isang Bicolano ay i-organize natin to hanggang sa barangay level para mahaba yung ating preparation. So mga kaibigan, palakpakan po natin ang Vice Commander ng Air Education Training Command, si Colonel Guillermo Molina. Maraming salamat, Jerry. Nalunod ako ron. Engineer Ding, sa lahat ng ating mga nanonood, ang ating kasamahan sa sina Police Superintendent Ronnie Golfo at First Lieutenant Romel Kitchong. Sa lahat ng nanonood, maraming salamat sa pagtanggap niyong muli sa akin. Jerry, napakadami ng inyong sinabi. Ako'y tuwan-tuwa lang na makabalik dito. Sana ay lagi ako makakapunta ngayon mula ngayon. Thank you very much, Sir. Mamaya ay ating tatanungin si Colonel Molina tungkol sa mga SIMO activities. Kasi alam mo ding nung mag-meeting yung pag-iribang Bicol nung the other night, nakita kong gaano kalaki yung SIMO activities na mangyayari dito sa Air Education Training Command. Ito ay on the instruction ng ating commander na si General Dimatac. Pero mayroon ka atang pending na tanong sa ating guest from Balayan? Oo, mayroon. At siguro itutuloy ko na rin lamang yung welcome muna natin sa ating Colonel James Molina. Ay ito yung nag-pull out ng the most successful ever na Air Power Symposium ng ating Philippine Air Force. Kung saan ay nailantad kung ano ang mga major security issues at ngayon ay tinetrace out kung paano solvein ang mga ito. Ipagpapatuloy ko lang
Captain Golfo. Dahil doon sa sitwasyon niya, ang mga challenges niyo ay may malawak kayong shorelines at may mga gilid kayong bundok at saka kayo nga ay crossroads ng daanan. So, ang sinasabi mo na may challenge ang ating droga at saka yung mga marami ang dumadating na mga dayuhan sa balayan. Kamakailan ay may ito lamang nagdaang linggong ito ay nabalita yung sinasabing killing fields dito sa may First District. Pwede bang bigyan mo kami ng update doon at kung paano na-address ng grupo ng kapulisan doon ang sitwasyon na yun? Okay. Ikaw ba o si... Siguro po, pag ang pag-uusapan po ay ating First District, medyo na-exaggerate lamang po yung ating peace and order situation doon na sinasabing killing fields. Actually, kahit saan naman po, from Cavite, Laguna, nangyayari po, meron po talagang mga shooting incident na nangyayari. At sa matter of fact, sa Metro Manila po, ganun din po ang nangyayari. Kaya nga po sa Metro Manila, nagkaroon na po ng 24 hours of lansita po ang asa, lalo-lalo na po sa Quezon City. So, dito po sa atin, sa probinsya ng Batangas, sa parte po ng First District, mayroon talaga pong nangyari na sa Balayan. Which is actually, that is a robbery case, if I'm not mistaken ka po. A robbery case. So, medyo nataon lamang po na-exaggerate po yung ano doon. In fairness naman po sa ating mga mayor, siyempre, ginagawa naman po nila yung kanilang mga trabaho doon. Mga magagaling po yung mayor, malakas po ang suporta nila sa kapulisan. So, nagkataon nga lamang po na just so happen na nabiktima po doon ay prominent people. So, kaya po medyo na-exaggerate yung ating scenario doon. Nevertheless, the Philippine National Police in Batangas is doing its job. Our provincial director po ay nag-iikot na po, nagpo-focus po sila sa First District at saka sa mga cities kung saan po medyo nagkaroon tayo ng mga series of shooting incident. So, and then nagkaroon po tayo ng mga revision of duty shifting. So, which is nga na, pagkaupo nga ni Captain Golfo, pinangunahan niya na, good to note, na pinangunahan niya na sa kanyang istasyon. So, yung ating pong istasyon, pero ating pong mga istasyon magkakaroon na po ng 12-hour shifting. Ganarda days na po yung mga mag-i-enjoy yung ating mga police station na yung mga police sa police station na matutulog. So, sabi nga doon, one of the instruction, there will be no mattress foam beddings in the police stations. So, ibig sabihin, wala na pong matutulog sa police station. Pag may nakitang tulog, so he will be administratively sanctioned. So, kaya po medyo may malaking pagbabago po tayo with regards po sa mga nangyayari when it comes to yung na-exaggerate na killing field. Actually po, sabi ko nga, lahat naman po yung nangyari sa Lipa. Hindi po ba? May nangyari din po sa mga cities. Kasi Balayan kasi is, kung titingnan natin, Balayan, isa po sa sinasabi ni Captain Group, pinaka-sentro at pinakamalaking, isa sa pinakamalaking lugar sa First District. So, medyo improving po compare po sa other municipalities. Kaya po medyo na-exaggerate lang. I yield to other panelists. Dr. Jess? Magandang gabi po sa atin. At bago po ako mag-question, ay pasalamatan ko po lang po ang ating governor kasi mayroon po siyang directive ngayon na bantayan po ang migratory birds dito sa parte ng San Juan. Yun po. Congrats po at salamat po sa ating butihing governor. Then, babalik po ako sa kay PO3 Annalyn Butawara. Ayun po, ma'am, magandang gabi po. Bilang po women's and children's sa desk po ninyo, no? Ano-ano po ang mga problema na ay encounter nyo po doon? Magandang gabi po sa ating lahat. Sir, sa amin po, sa Balayan Police Station, Women and Children Protection Desk, usually po ang na-encounter po natin dito ay meron po tayong mga missing po na mga minor.
missing persons po na mga minor. Pero sa amin pong pag-iimbestiga at sa amin din pakikipagtulungan din po ng pamilya at ng mga tao nakakakilala sa mga nawawala ay hindi po nagtatagal at natatagpuan din naman po dahil po sa aming nasasagap na mga informations. Doon po sa mga missing na sinabi niyo mga minor, ano po mga edad at bakit po kaya? Sir, tagre-range po siya ng mga 16 and to 18 po. Usually po ganun po yung mga kaso na natatanggap namin. At ang amin pong mga naiipon at natatali na mga dahilan ay medyo mga related po sa kanilang personal na sa pamilya. Tsaka po, at sa age po kasi na yun, sir, nagde-develop na po yung kanilang personal na feelings, na ganyan. Nagkakamera na po ng mga boyfriend, textmate, yun lang po. Ano pala ho, mga love life ho pala ang nagiging problema. So, bilang ho, laylayan po ng ating Batangas po, kanina nabanggit nga po ni Paring Ding na laylayan po ng Batangas ang Balayan. Alam po naman natin na diyan po maraming entry. Ano po? So, ano po yung paghahanda na dapat okay niyong mga ginagawa? Na-identify na po namin yung exit at saka yung entry points po sa main thoroughfare po natin. Meron po tayo lagi dong mobile patrol po. Meron po police doon na naka-assign po tayo. Especially po yung main thoroughfare po going to Calatagan, to Nasugbu. Yung pinaka po nun is yung barangay Kalsada. Yung sa may barangay Kalsada Ermita. Meron po tayong doon, meron po tayong mobile patrol doon na naka-standby. At saka in coordination po sa ating local government, sa ating pong butihing mayor kay Mayor Manny Poronda, nakipag-dialogue na po ako doon sa pagtatayo po ng isang PCP. Yung PCP po natin, Police Community Precinct, na itatayo po doon para meron na tayong mainstay na police na doon sa junction na yon, na kung saan yun yung laging daanan ng papuntang Calatagan, papuntang Nasugbu, papuntang Kalaka. At meron na pong plano na ibinigay sa akin, Kamakalawa, binigay na po sa akin ng municipal engineer yung plano po na pagtatayo po ng PCP. Hopefully po, mamaterialize po yun kasi may plano na siya At itatayo po yun dun sa may junction po ng Barangay Kalsada. Alam po natin na diyan po ginaganap yung tao ng litso, parada ng mga litson po. So kasama rin ho ba doon sa plano ninyo na kanina, sinabi nyo kanina na marami pong dayo. Kasama rin ho ba doon sa in-expect nyo doon sa dayo ng Litson Batangas na hindi na ho umaalis doon yung mga dayo? Yun hong taon ang ginaganap kagaya ho ba ng Boracay, di ho ba? Ang Boracay, nagkakaroon po ng mga dayo. Di ho ba? Kalimitan po ng mga dayong yun, nagtatayo na ho ng negosyo. Ganun ba sa Balayan? Meron na rin pong mga ganon? Actually po, wala pa po akong napapabalita na meron pong dumayo ng piyesta po ng lechon at natumigil para doon ay tumigil na. Marahil po siguro may mga ibang negosyante po na nakita nila na potential yung Balayan para mag-conduct ng business. Ay na-attract po sila na magtayo po ng negosyo po sa atin sa Balayan. Ano po ba ang aking may tatanong po sa mga magigiting na pulis po ng Balayan. Ako po ay bagong dating lang dito. Nagmamasid pa ho ako. Ako nung umalis dito ay 12 taon na nakalilipas. Kaya ako ay kamakalawa ho ay ako tungkol sa kapayapaan ho. Ako nagpasyal sa istasyon ng pulis namin sa San Jose.
Hindi ko nga lang ho nakausap ang aming hepe, nag-aalam-alam ho ako kung ano hong sitwasyon na ngayon dito. Dahil sa matagal na nga ho ako nawala, ay hindi ko ho alam pa ang kabuuan ng peace and order situation dito. Ganun pa man ay nagpapasalamat po ako kay Colonel Zamudio, brother ko sa Alpha Phi Omega. At ang sabi niya sa akin, ako daw magbahagi ng aking karanasan. Pwede ka ibahagi ko ho yung ako'y nung nandito pa at nung ako'y mapapunta sa Amerika. Nung nandito ho kami ay ako'y natutuwa ho doon sa usapang kapayapaan at usapang pangkaunlaran. Nung ako'y nandito pa ay nag-organize ho kami ng foundation. Ang pangalan ho'y Unlad Batangas 2000 Foundation. Iyan ho, kasama ko rin ho si Colonel Zamudio. Kami ho ang nagsagawa ng mga tree planting activities. Kami ho ang nag-organize at nagpasimula noong Philippine Civil Service Centennial Forest sa Talisay, Batangas. Yan po isa sa mga proyekto namin. Kasama rin po ang sa Taal Lake naman po ay coastal cleanup. Kasama ko po dito ang mga reservist. At ang akin hong grupo, ang Alpha Phi Omega. At natatandaan ko pa rin ho, meron kaming oxygen belt dito sa Barangay Galamay, Amuho, sa aming sariling bayan ng San Jose. Inuha kayo may babahagi bilang suporta ho namin at dito sa pangkaunlaran, siguro kabahagi na rin. Maaari ho ako'y nalayo sa topic. Ang aking gusto rin hong maitanong ko ay tungkol sa kapayapaan. Ako'y nagmamasid pa rin ho. Ang unang ninanaw ko ho dito ay tungkol ho sa droga. Yun ho ang unang tanong ko sa aming Deputy Chief. At ako ho'y nagtatanong-tanong, kaya gusto ko hong itanong muli sa ating kagalang-galang na hepe kung hanggang saan ho nakaabot yung atin hong problema sa droga. Dahil alam ko ho matindi. Dito sa sariling bayan namin at saka dito sa Lipa, nabalita ko ho, nabasa ko rin sa diary yung tungkol sa Mexican gang. Ito hong problema sa droga at saka tungkol sa pagdadala ng baril, ito hindi ho bago sa Amerika. Yan ho ang pinakamatindi sa Amerika. Kaya gusto ko lang humadinig sa ating kagalang-galang na hepe ang tungkol ho sa anong mga bagong development at anong panibagong pamamaraan ho para tuluyang, alam ko ho mahirap sugpuin to, alam ko ho yan. Ako'y biktima ho rin yan. Hindi ho ako gumamit. Ako'y sumusupil ho sa mga gumagamit na naging meet siya ng kamuntik na ho akong ipapatay. Kaya ho, kagalang-galang na hepe, ang gusto ko lang hong iabot sa inyo ang mikropono. Maraming salamat po sa katanungan. No po. Ang tanong po natin ay tungkol po sa droga ho. Ano ho. Sa amin po sa Balayan, may mga police operation po kaming ginawa in the past years. Yung in fairness po doon sa ating hepe na aking pinalitan, na may mga nahuli po siya, nahuli po ng mga nagtutulak po ng pinagbabawal na gamot. No, pero hindi po nangangahulugan na sa lahat ng mga operation at mga accomplishment na nagawa sa loob ng 2013 ay naubos po yun. Layunin po namin ngayon sa pag-upo ko po sa bilang OIC ng Balayan, layunin po namin na ibawasan siya. Bawasan siya sa pamamagitan ng pag-serve ng mga search warrant, pag-conduct ng mga buy-bust operation doon sa mga possible na drug pushers. Pangalawa, naniniwala po ako na kailangan po ng proper education. Ang biktima po dito ay yung kabataan po. Usually, kabataan pagka nagti-teenager dahil sa kanilang hormones, kung ano-ano yung naiisip nila, nag-experiment sila. At
konting problema, napabarkada, may nagbebenta, nagkakaroon ng pagkakataon na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Naniniwala po ako dun sa tinatawag natin na turuan sila. No, ipaliwanag sa kanila yung ill effects ng drug sa pamamagitan po ng mga symposium, pagbibisita sa mga eskwelahan, sa mga anti-drug campaign po na yun. Yun po yung sisimulan natin. Sa pagpasok po ng taon, ngayong January po, nagseset na po kami ng tone sa pamamagitan ng pakikipag-usap doon sa barangay at the same time doon sa mga principal para mag-set po nung tinatawag natin ng anti-drug symposium sa mga estudyante. Bago pa po ako mapunta sa Balayan, ginagawa ko na po to sa Batangas, sa area ng Batangas, sa Quezon, sa Rizal, dahil ako po ay member po ako dati ng Regional Public Safety Battalion. Ito po ay yung striking force po natin sa region. At sa pamamagitan po nun, no, pakikipagdialogo sa mga eskwelahan saka sa kabataan, ma-open up lang sa kanila na masama yung droga, may paliwanag yung penalty, yung degree ng penalty pag nahulihan ka, at yung penalty mo, pag ikaw ay magtutulak, siguro naman po makakabawas po yun sa ating problema. Yung panguhuli po, hindi po titigil yun. Yung ating po mga surveillance at saka yung pag-iikot po ng mga ating intel operatives, hindi po titigil yun. Especially po yung coordination po sa barangay captain. Kasi po, maliit lang ang barangay. Sila po ang magtuturo sa amin kung sino po yung nagtutulak . Hindi po namin kaya na kami ang maghahanap. Pero pag maghahanap ng lahat, no, may makikita kami, matatagpuan, pero mas maganda po mismo sa barangay sila kinukundi na nila yung droga at sasabihin po sa amin. Kaya po yun po yung pinapaigting namin, yung community relation po nung police at saka nung community. Magsumbong lang sa amin, tatakbuhin po namin yan, i-operate po natin, babawasan po natin drugs. Bago po bitawan po yung tanong niyo po sa drugs, sasagutin ko na rin, ipapollow up ko po yung nasabi po kanina na sa atin ng ating Chief PIO po. Yung tungkol po dun sa shooting incident, sa robbery shooting incident po sa Balayan. Ang development po nito ay on investigation po yun. May mga leads na po kami para masolve po yung case. Kaya lang po, hindi ko po pwedeng i-broadcast dito kung sino po at saka kung paano po, para po. Pero nakapag-request na po kami ng mga CCTV camera sa mga possible na dinaanan. Nagtanong-tanong na rin po kami. Humingi na rin po kami ng tulong sa higher headquarters for technical support kung sakaling mapapound out kung nasaan po yung, at ma-pinpoint at malaman po natin kung sino po yung mga suspect po. Siguro bago mag-follow up si Manny, hihingin ko lang kay Hepe na magbigay ng sa ere ng ating matatawagan na number ng kapulisahan ng pulisya dito sa Balayan. Kung pwede, pakibanggitin mo kung may problema ba kami sa Balayan o any part of your territory, ay anong number ang pwedeng matatawagan o ang ating mga kababayan sa Balayan ay kung mayroong gustong itawag sa pulis o may problema, pakibigay lamang po. Sa atin pong SMS, ito po yung cellphone, no, kasi ito po yung pinaka-available lagi na ating communication na mabilis. Ito po ang aming numero. 0927-43-48-008. Ulitin ko po. Ito po ay hotline. 24/7 po ito. Matatawagan niyo po. 0927-43-48-008. Sa atin naman pong telepono, sa atin pong landline, pwede nyo po kaming tawagan sa 2113-736. 2113-736. Yun po ang aming numero po. Okay. Thank you very much, Ronnie. Mga kaibigan, ang Fernando Airbeso ay isang napakalaking community dito po sa Lipas City. At bilang isang malaking community ay siguro marapat lamang na makita natin kung paano ang activities, ano nangyari sa loob. At ito yung dahilan, mga kaibigan, kung bakit
na imbitahan po namin ang ating Vice Commander po ng Air Education Training Command, Deputy Commander ng Air Education Training Command, na nabunot lang ho namin actually kasi ongoing po yung kanilang paglilinis ngayon. The whole Saturday ay devoted po yan talaga sa paglilinis sa buong Fernando Air Base. Kaya nga, si Sir ay nakapang-patig duty pa si Sir. Pasensya na Sir at nabunot namin kayo doon sa ongoing activity ninyo. But anyway, ito Sir is initial engagement natin po dito sa ating mga kabayan dito sa Lipa at sa ibang lugar na rin inaabot po ng ating programa. Tayo po ay napapanood na rin po sa Santo Tomas, Tanawan, Rosario, and sa tulong po ni Police Senior Inspector Golfo ho ay mapapanood na rin ho tayo sa Balayan. So baka pwede ho natin Sir na makwentuhan ng ating mga manonood kung ano po ang mga activities natin sa loob po ng Fernando Air Base sa Lipa City. Mula nung umupo sa katungkulan si Major General Raul Gabriel de Matatak, ang kasalukuyang commander ng Air Education and Training Command, binigyang diin niya ang tatlong imperatives. Number one, ang disiplina ng kasundaluhan na siyang susi sa pagiging isang matinong sundalo. Sinasabi nga niya ang kasagutan sa karamihan ng ating mga problema actually is isang matinong nagsisilbi, lalo na sundalo. Pangalawa ay ang professionalism. Kinakailan alam ng bawat isa ang sinumpaang katungkulin at kinakailan alam ang standards ng kanyang pagsisilbi. So, kumpleto siya sa education and training at tama ang kanyang core values sa pagsisilbi sa taong bayan. At ang pangatlo ay ang commitment to excellence. Ito yung hindi mo lang pwedeng gawin yung pwede na, kundi yung pinakamagaling na maibibigay mo sa pagtupad sa yung pagsisilbi. Ngayon, nakakatuwa kasi I rejoined the Air Education and Training Command nung December na. At dahil nga yun ay Kapaskuhan, talagang pumasok na ako sa lalim ng tubig noong etong Enero. And every Saturday, meron kaming focus activity, yung general fatigue. At kaya nga itong aking kasuotan ngayon, napakalamig na pala rito sa Lipa. Hindi ko akalain. Galing ako ng Maynila. I worked for 2 years sa headquarters Philippine Air Force. I was the Assistant Chief of Air Staff for Plans. Ang pinagtuunan ko ng pansin ay yung pag-iisip, pagsasaliksik at pag-aanalisa, pag-evaluate ng mga platforms natin, kung ano ang pwede nating bilhin na mga eroplano, for instance, yung mga radars, yung iba't ibang kasangkapan para sa ating upgrade and modernization program. Lalo na ngayong tayo'y naharap sa isang napakalubhang challenge sa ating territorial defense. At pagdating ko nga rito, ay kakaiba ang aking naging katungkulan bilang Deputy Commander ng Air Education and Training Command. Mula sa paghawak ng keyboard at ng ballpen ay ang hawak ko tuwing Sabado ngayon ay gulok o bareta o piko o asarol, kasama ng lahat ng mga personnel ng AETC. At nung Sabado nga ay nakita ko mismo kung gaano kalawak ng gagawin pa physically. Kasi ang naratnan namin ay ang kahabaan ng ating runway, that's almost over 5 kilometers na puno na ng damo. At kinakain na siya dahan-dahan. Over the years, kinakain na talaga siya ng damo. At
tulong-tulong, nagbukang taludtod yung lahat ng mga kasundaluhan. Ang sabi namin ay kinakailangan tayo lahat-lahat magkakaisa at lilinisin natin to. At dahil naman ang taxiway natin ay marami ng cracks. At ang sabi nga ni General Di Matatak, alam natin na pagka ang damo ay lalapit doon sa semento, magkakaroon niya magkakaroon ng growth at yan ay magkakaroon ng concentration ng tubig lalo na pagka umuulan. At ang tubig ay ang universal solvent. Pagka yan ay namuo at dahan-dahang tumubo ang damo, over time, hindi mo mapapansin napaka-tough ng kanyang ugat at sisirain niya yung semento. And maniwala po kayo at sa hindi. Ang last Saturday ang aming nalinis ay umabot ng humigit kumulang ay 2.7 kilometers. Sa isang taxiway lang po yun. At ang edging niya ay mga 10 feet. Ang bawat sundalo, nung tinitingnan ko, ay siguro mga analinis niya ay mga 83 square feet. Bawat isa. Ganun po namin binibilang yung aming accomplishment. At dito pa lang po yan sa taxiway. Pag tiningnan po ninyo kung kayo ay piloto o kayo ay pasahero sa aeroplano, makikita ninyo na yung runway ay sinasakal na ng damo. At hindi lang yon, dun sa mga kakahuyan, dun sa paligid ng Fernando Air Base, kung kayo ay papasok ngayon, kayo ay mabibigla at napakalinis na po. Sa loob ng 1 buwan pa lamang, dahil sa focus niya doon muna sa physical order and cleanliness, dahan-dahan pong natuturuan na kaya pala natin ang pinakamalalaking bagay pagka tayo nagsasama-sama. Welcome, Colonel Molina. So, sa inuuna ninyo is cleaning of the house. Yes. Ano ba ang impact or ano ang kaibahan na ngayon ay naririto ang principal na mga opisyales ng ating Philippine Air Force ay 2 tagalipa. Ang ating ang ating Air Education Training Command at ang kanyang deputy ay parehong tagalipa at kauna-unahang pagkakataon na bagamat ang role ng Air Education and Training Command ay development or education ng lahat ng training ng aspeto ng ating militar, ng ating kasundaluhan, ano naman ang impact nito na ang kauna-unahang Lipeño na general ay maging puno nitong ating Fernando Air Base ng Air Education Training Command? Napakalakas ng impact ho niyan dahil ang ibig sabihin po niyan ay anuman ang gagawin ni General Di Matatak ay magkakaroon ng very positive ripple effect sa buong Batangas, lalong-lalo na sa Lipa, dahil kilala niya ang mga Lipeño. Alam niya ang kultura, alam niya ang pananalita, alam niya kung paano mag-isip at ano ang kanilang damdamin. At alam niya kung anong pangangailangan. Lalong-lalo na po si General Di Matatak ay kilalang-kilala po niya ang karamihan sa mga decision makers at change agents ng Lipa City. Napakadami po niyang kakilala. At ako naman po ay natutuwa dahil dito nga po ang pamilya ko na, dito po ako nakapag-asawa, ay alam ko po rin ang progress and development directions ng Lipa. Alam ko po yung strategic design, kitang-kita ko po ang pagbabago, ang pagkakaiba ng Lipa noon, kung kailan nung ako ay nanliligaw pa lamang ay talagang nagtsatsaga akong nagbubus, at ngayon ay meron na tayong SLEX, meron na tayong StarTol, at ako po ay isang Rotarian, kaya alam ko rin po yung mga taong kusang naninilbihan bunsod ng kanilang dedication to serve beyond themselves. Salamat, Colonel. Siguro i-reserve ko na yung marami pang ibang katanungan sapagkat mayroon namang standing agreement with the Commanding General na siya ay darating na lamang dito sa atin.
Siguro, I will yield to the other gentleman, kay Manny, kay Dr. Jess. Magandang gabi po, sir. Nabanggit niyo po yung pagkakandak ng cleanliness doon sa runway po. So, siguro nakita ko ho yung punto na ang lahat ng bagay ay dapat simulan ng at maayos. Siguro, in due time ho, lagyan natin ng directive o kayo mismo ho na dapat ipagpatuloy yung inyong sinimulan na yon para hindi na ho matubuan pa ng damo. Tama po yung inyo na kakaunti yung damo pero malaki yung damage niya. Siguro po at hindi naman po tanong yung akin. Maganda hong lagyan natin ng directive mismo. Meron ho tayong directive at ang number 1 nga is kung merong kalsada, kinakailangan maglagay po tayo ng edging na sinasabi ni General Di Matatak. Meron po tayong certain clearance. Importante na pagka may edging, nakikita natin kung nasa ng lupa, tuwid na tuwid yan, nakikita ng mata, masarap tingnan. Doon ay bantay mo, yun ang buffer zone mo sa pagpasok ng damo. At yun po ay napaka-symbolic. Gawa ng, yan ay nagpapakita ng habits that we develop over time. Pagka pinabayaan mo ang isang bagay na hindi mo napapansin ay kaya palang sumira ng pinakamatitigas na bahagi ng lipunan, ay iisipin mo na mula ngayon, babantayan ko na yan. Nung ako po ay nasa anti-terrorism pa, ako po ay napunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakita ko po halimbawa sa Korea, kung paano nila binibigyang halaga yung simpleng pagtutuwid ng isang puno na nilalagay nila sa lungsod. At ako'y natutuwa dahil nilalagyan nila po yan ng structures, ng kahoy. Pagka ang puno ay medyo baluktot, ila'y pinipilit na itinutuwid. At ang naisip ko noon ay eto ay napakaganda dahil this has applications even in rearing our young children. Nasa simula pa lang ituwid mo na. Yung habit forming na yan na ibibigay ng pagtuwid ng kahoy, pagkat ng damo, yun ho ay may application sa iba pang bagay. Kaya importante ho na simulan natin sa greening, sa physical, kasi eventually ang impact nun sa inyo, sa community ay kaya pala namin maliit lang ang gagawin. Pero pag sama-sama tayo, nakikita natin ng design, nakikita natin ng direction, then yung napaka madaling gawin na bagay na magiging problema sa future ay pwede mo nang gawin ngayon pa lang. Si Lieutenant Kichong. Sir, maganda po yung narinig natin sa ating mga bisita po. Siguro po, dadako na po ako doon sa mga naging activities po ng 740th Combat Group. Simula po nitong 11 hanggang 17 ng Enero po. Nito pong 14 ng Enero po ay nag-provide po yung group namin ng medical treatment activity. Ito po yung isang form of humanitarian assistance sa isang 3-month-old baby girl po, taga Barangay Sabang, San Jose, Batangas, na para po siya ipa-medical check-up dahil po may hydrocephalus sa Philippine Band of Mercy sa East Avenue po, Quezon City, Manila. No pong 15 naman po, nagkaroon po tayo ng transportation assistance para po sa 6 na pasyente ng Akapin, Batangan. Sinundo po sila dito sa Big Ben, sa Lipa City. At ito po ay sinamahan po ng aming kasama sa CMO, si A2C Alvarez, at saka po yung driver na si A2C Bretonia. Papunta pong Philippine General Hospital sa Top Manila. At nung pong 16 naman po ng Enero, nagkaroon po ng coordination yung squadron commander po ng 743rd Combat Squadron na si Second Lieutenant Raymond Lusada. Kasama po niya 8 tropa po, kasama po sa para puntahan po barangay officials ng Barangay Balatbat sa napamumuno po ni Honorable Orlando Arias regarding po sa upcoming medical and dental mission sa kanilang barangay po. Dito po ay possible na
held po sa Barangay Hall ng Barangay Balatbat sa Lobo, Batangas. At yung pong mga coordination at saka po yung usement of facilities po is ongoing po. At dito pong D16 din po, meron pong continuation na ginawa po para dun sa 3-month-old baby girl po na may hydrocephalus. Meron po siyang follow-up medical check-up sa Jose Reyes naman po, sa Medical Center sa Tayuman, Manila. At sa susunod po siguro linggo ay muli namin babahagi ang mga activities ng 748 Command Group kasama katulong po mga stakeholders. At kaya po hinihikayat ko po kayo na tumutok palagi dito sa programa na APA Batangas po. Maraming salamat. Salamat, Lieutenant Chichong. Kung walang katanungan si Sergeant Villaruel, siguro akin bibigyan lang ng daan. Ang tanong kay Colonel Molina, kanina bago nagpunta rito ay napadalo ako sa kanilang mahalagang meeting sapagkat bahagi ng kanilang ginagawa ngayon ay ang pagpapalakas ng mga kabataan at ang relasyon sa ating business and all sectors of the community. Siguro baka pwedeng bigyan daanan natin ang iyong paanyaya sa ating mga golfer. Medyo maaga pa pero sasabihin ko na rin po dahil meron po kaming pinaplano na Fernando Air Base Invitational or Fernando Air Base Interclub Golf Tournament. Ito ay kick-off activity ng Fernando Air Base Golf Club. Gaganapin po ito sa March 8 to 9. Ito ay para maka-promote ng goodwill, ng fellowship at ng camaraderie. At para mas lumago ang membership ng ating Fernando Air Base. Noon siguro ay hindi masyadong madami pa dahil yung kalagayan ng ating greens medyo hindi masyado maganda, pero pagka yung mga golfers po ngayon subukan po ninyong pumunta rito sa Fernando Air Base, makikita po ninyo na napakaganda na po ang golf course at talagang nagsasakripisyo po ang golf club members para lang pagandahin at para magkaroon ng ganitong malaking event para sa inyo. So ito po isang malaking pagkakataon para i-renew ng ating mga inactive na dating mga miyembro ng ating golf club sa Fernando Air Base sapagkat napakaganda na po at ating ipagmamalaki ang ating mga fairways dito sa Fernando Air Base at talagang pinagbubuti po nila ang hindi lang ang tournament na ito kung hindi ang golf course. Gayon din po ito po ay inaakala ng kanilang komitiba na ang mga golfer dito sa paligid, dito sa atin sa Laguna, sa Quezon, sa Batangas, ay maakit na isama sa listahan ng kanilang pagdadalahan ng bisita itong Fernando Air Base Golf Club. At napakaganda na nga po presenta natin sa ating mga balikbayan. At sumali po kayo at ito'y pinaghahandaan ng ating Deputy Commander himself, even beyond the Golf Club Manager. Siya mismo ang nangunguna dito. At ang ating pong Commanding General himself, General Di Matatak, ay isang golfer din. Kaya itong dalawang pong ito ay pinasisigla ng malakas ang golf dito sa atin at tumutulong para mura na, napakaganda pa ng golf sa Fernando Air Base. Sumali po kayo dyan, magtanong kayo sa golf club. March 8 ang takda po nito at pinaghahandaan nila na napakaganda ng tournament na ito. Siguro, Colonel, itatanong ko na lang sa iyo kung ano naman ang mga areas na pwedeng maliban doon sa tulungan ng 748 Combat Group at ng ating kapulisan, ay ano naman ang pwedeng pag-ugnayan ng kapulisan at saka ng Air Education Training Command. Anong mga areas ang maaring magkatulong-tulong sa pagsusulong ng kapayapaan dito sa atin sa Batangas? Ikabit ko muna doon yung sa golf course Engineer Ding. Nililinis na namin ng maigi ang aming golf course kasi ito rin ay pinaghahandaan namin ang gaganapin naming Philippine Air Force Summer Youth Leaders Camp.
Pag tiningnan po ninyo yung SM, Summer, tapos Youth Leaders, YL, so parang Smile Camp. Yan, SMYL. At iimbitahan namin ang mga kabataan mula 15 or 17 up to 22 years old para sa isang hindi makakalimutang karanasan sa loob ng 5 araw na magkakamping sila, kung saan doon sila mismo sa wooded trees, parang mini forest sa paligid ng fairways. Can you imagine, nandun ka sa gitna ng golf course, tapos may mga kakahuyan dyan, siyempre walang golfer muna, nandun yung ating mga kabataan, bawat distrito ng Batangas ay aanyayahan, siguro mga 300, at tuturuan namin sila ng leadership skills. Dito ngayon, pwedeng tumulong ang aming kapulisan sa pag-identify ng kabataan na pwedeng maipadala sa amin. Kasama na rin po ng mga barangay captains, ng mayors, ng councilors. I-identify nila yung mga kabataan na may potential for leadership. Napaka-importante nito dahil pag mula umaga hanggang gabi, from Reveille to Taps, masusubukan po nila na magtakbo at taybo kasama kami. At tuturuan sila ng disaster response operations activities, basic knowledge sa halimbawa sa knot tying, pwede silang mag-rappelling, pwede silang umakyat dun sa wall climbing, pwede silang mag-obstacle course, at merong mga inspirational speakers na i-develop ang kanilang character. So, dito pwedeng tumulong ang aming PNP personnel. So siguro kakailanganin natin pa ng maraming episode na kasama ito si Colonel Molina at saka ang ating Commanding General. But siguro hingan pa natin ng additional na update at mga ano pa man dapat pang gustong ipabatid ng ating mga bisitang pulis sa ating mga kababayan. Magandang hapon po uli sa inyo lahat. Sa update po namin kapulisan, continuous pa rin po yung aming recruitment. Yung bali po, ang ating pong R1, yung ating pong recruitment ay tuloy-tuloy po yan. So, kulang na kulang po yung ating nag-a-apply. So, iniimbitahan po namin yung mga qualified po, graduate ng any 4-year course na may eligibility. Kindly coordinate po tayo sa police stations and then para po ma-fill up, sayang naman yung ating mga numbers na napupunan lamang po ng mga taga-ibang lugar. Kasi po ganito ang nangyayari dyan. Pag wala pong nag-a-apply sa Region 4, yung pong labis na apply sa ibang region, dadalhin po yun dito. So, para po dumami yung pulis natin dito, ay yung mga taga-Region 4 po, mag-apply po tayo. Maganda na po ang sweldo. And then, tuloy-tuloy rin po yung ating recruitment sa NUP. May mga recruitment na po. Magtanong din po tayo sa pinakamalapit nating provincial office po. And ng PNP. And then meron po ditong pinakiusap sa amin yung the Staff Search Asia Service Cooperative in coordination with the Police Regional Office 6 are looking for production aid, utility aid, poultry cutter, admin staff and technician to work at Zenith Food Corporation located at Canlubang, Calamba City. So for more information, kindly coordinate to the Batangas Police Provincial Office for those who are interested. So, ang number po ay kindly coordinate na lang po in my office, 0906-920-4 na 6. And then, yung pong, balita ko na rin po yung aming mga programs namin for the 2014 initially. So, we have launched the Oplan ICATS po. Yung ating po mga patrol car, ilalagyan na po natin yan ng mga CCTV. So, kasi po, dati ng issue sa investigation na nagkakaroon ng torture, nilagyan na natin lahat ng investigation room ngayon ng CCTV para kung may, just in case na may mga anomalies na nangyari, may record natin doon. And then, yun naman po sa mga checkpoint na binabatikos din daw, ilalagyan na po natin ng CCTV at coverage ang lahat ng checkpoint. So, para any inquiries na legal inquiries, so masasagot po natin at may re-review natin yung CCTV at may pakita po natin sa mga tao. At may paliwanag yung side ng police. And then, we'll be strengthening po yung Oplan Sita. Napapansin po ninyo, we will go our program simultaneous with what is happening sa NCR. So, yun lamang po for the meantime.
Papasalamat na tayo kay Provincial Director Omega Jairi Fidel para sa ating patuloy na pagpapadala ng ating mga hepe ng kapulisan dito. Sa ating po mga kababayan, especially po sa bayan po ng Balayan, Batangas, sa pamumuno po ng ating butihing Mayor Manny Fronda, ang inyo pong kapulisan ay lagi nyo pong tatandaan na nasa inyo pong tabi, hindi po nasa likod, nasa inyo pong tabi, sapagkat ang inyo pong kapulisan ay laging handang maglingkod po sa inyo, especially po sa lahat ng bagay na pwede naming maitulong sa inyo. 24/7 available po ang inyong kapulisan. Huwag po kayong matakot. Kami po ang inyong lakas, kami po ang inyong protection. Okay, Ding, oras na, no? Na tayo magpaalam, but before the parting statement ng ating Deputy Commander ng Air Education Training Command, dapat yung acknowledge muna, Ding, ng ating mga sponsors. Baka pwedeng ikaw na acknowledge sa kanila. Siyempre, pinasasalamatan natin itong patuloy na tumutulong sa atin, itong Blue Sapphire sa libreng gamit namin itong ating venue. Kung nais ninyong mayroon kayong mga party, baptismal, wedding, mga convention, business meetings, o kaya ay nagpapalamig sa gabi, maganda po ang lugar dito sa Blue Sapphire. Dito po ito sa Sico, sa malapit sa main gate ng Fernando Air Base. Salamat din po sa Great Concepts na tumutulong sa atin para sa YouTube at Facebook account ng Up Batangas, at sila naman po ay espesyalista doon sa, pwede niyo silang makausap doon sa greatconcepts.com, at sila ay pwede kayong mag-order or makipag-usap doon na tungkol sa mga kailangan niyo sa mga parties, meetings, yung mga invitasyon, mga tarpaulins, or kung ano pang mga leaflets or card na kailangan ninyo sa inyong mga okasyon. Greatconcepts.com po. Yun lang, Jerry. Thank you very much, Ding. At bilang courtesy sa ating pong Deputy Commander po ng Air Education Training Command, and isa po sa mga nagtayo po ng ating programa, we will hear a parting statement from him. Mga kababayan, kaibigan, may bagong sigla po sa pagsisilbi ang Philippine Air Force dito sa Batangas sa pamumuno ni Major General Raul Gabriel de Matatac. Abangan po ninyo siya at abangan po ninyo ang marami pang mga pagbabago sa Air Education and Training Command. Maraming salamat po. Thank you very much, Sir. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating pong programang Up Batangas. So, nais po nating pasalamatan ng ating mga kasamahan po, si Past President Dingandal. May bagong kasama po tayo, galing po sa Alpha Pi Omega, si Brad Manigosi, na magiging mainstay na rin po sa ating programa. Si President Jess Medina ng Batangas Egg Producer. Si Ruel Villaruel po ng Air Education Training Command, kasama po natin yan. At saka si Lieutenant Kinchong ng 740th Combat Group, at isa pang haligi po ng 740, si Colonel Arnel Villarreal. Yan po ay isa po sa mga ipinagmamalaki din po ng ating programa. At sa ating pong mga bisita, sa panguno po ng ating Vice Deputy Commander po ng Air Education Training Command, si Colonel Molina. Nakasama din po natin si Police Senior Inspector Ronnie Golfo, ang Station Commander po ng Balayan. At of course, ang ating pong mainstay na rin sa ating programa na siyang tumutulong sa coordination, walang iba kundi si Police Senior Inspector Dwight
Fonte Jr. Siya po ang spokesperson ng PNP dito po sa lawigan po ng Batangas. Maraming salamat, Jun, sa pag-facilitate ng aming mga invitation sa lahat ng mga station commanders. So, mga kaibigan, ang programa po natin is Up Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. At napakahalaga po na ating mapakinggan ang mga programa po ng ating security sector sapagkat after all, ito na po talaga ang ating pong objective na ating pong mapakinggan para ang programa nila para malaman natin kung saan tayo maaari pong tumulong at saan maaari tayo pong makipag-collaborate sa ating pong kapulisan at sa ating pong Sandatang Lakas ng Pilipinas. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod po na linggo. By the way, gusto nga palang batiin po si Brigadier General Romeo Taguinod at nakita ko yung pangalan niya doon sa labas po ng gate, kandidato pala ho ng PABSLA. So sir, good luck sa pagiging kandidato ho ng PABSLA. Maraming salamat sa inyo.